Nag-iimbento lang ba ang Santo Papa ng salita ni Jesus? Kakir, sa post po na ito, inakusahan po si Pope Leo na gumagamit umano ng quotation na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang pahayag tungkol sa kapayapaan at paggamit ng relihiyon sa politika. Nag-iimbento nga ba ang Santo Papa ng salita ni Jesus? Wala nga ba sa Biblia ang sinabi ng ating Santo Papa? Alamin po natin ang katotohanan. Ito po ay ukol sa sinabi ng ating mahal na Santo Papa na blessed are the peacemaker, but woe to those who manipulate religion. Now, para sa kanila, ang unang bahagi daw ay nasa Biblia. Pero ang pangalawa, wala raw sa Biblia. Now, nagkamali nga bang Santo Papa dito? O hindi lang po naiintindihan ang ginagawa niya? Now, ito pong pinakaunang dapat malinaw. Hindi lahat po ng sinasabi ng isang preacher ay direct quote. Minsan po nagko-quote siya, nag-i-explain, nagsasummarize. Halimbawa na lamang po, kapag sinabi mo na sabi ni Jesus, magmahal tayo, hindi po yan ang exact na verse. Pero totoo ba ang teaching? Yes, makikita po natin yan sa Biblia. At ganito din po ang ginagawa ng Santo Papa. Ang unang linya, in Matthew chapter 5 verse 9, Blessed are the peacemakers. Yan po ay direct quote. Ang pangalawa po ay hindi direct quote, kundi summary po ng maraming teachings ng ating Panginoong Hesukristo. Now, nasa Biblia ba ang ideya na ito? Sagutin po natin yung diretso. Yes na yes. Nasa Biblia po yan. Ang problema po ng iba, hinahanap nila ang exact na sentence, word for word. Hindi na po yan bago sa mga argumento ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Pero sa Biblia po maraming pagkakataon na ang isang ideya ay hindi po nakasulat sa isang verse lang, kundi nakakalat sa buong turo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sinabi po ng Santo Papa, woe to those who manipulate religion for political or violent gain. Ang tanong po natin dito, may ganitong ideya ba sa Biblia? Yes po. At napakalakas pa nga. Unahin po natin, ang babala laban sa paggamit ng Diyos sa masama. In Matthew 7 verse 21 to 23, sinasabi dito, not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom. Anong ibig sabihin po rito? May mga tao pong nagsasalita tungkol sa Diyos, na gumagamit ng pangalan ng Diyos at mukhang reliyoso. Pero mali po ang puso, mali po ang ginagawa. At ano pong matinding sagot ng ating Panginoong Kristo? I never knew you. Ito po ang malalim na katotohanan. Hindi po sapat ang pagbanggit lang sa Diyos, paggamit sa reliyon o pagiging religious sa panlabas. Kung mali po ang layunin, tinatanggihan po yan ng ating Panginoong Kristo. Pangalawa po ang babala sa hypocrisy. In Matthew 23 verse 27, sinasabi, woe to you, hypocrites! Pansinin niyo po, gumagamit si Jesus ng salitang woe. Ito po ay hindi simpleng correction. Ito po ay warning of judgment. Sino pong kausap niya? Mga religious leaders. Anong problema? Ginagamit ang relihiyon, mukhang banal, pero corrupt sa loob. Now, anong connection nito sa issue ngayon? Kasi po kapag ginagamit ang Diyos, ang religion, at ang faith, para sa kapangyarihan, sa politika o karahasan? Hindi ba ito parehong problema lang? Yes po. Kaya malinaw pong sinasabi. Sa pangatlo po, ang babala po sa false motives at religious violence. In John 16 verse 2 sinasabi, they will kill you thinking they are offering service to God. Ito po ay napakalalim na verse. May mga taong gumagawa po ng masama, nananakit, umapatay. Habang iniisip nilang para ito sa Diyos. Now, ito po ang nakakagulat na katotohanan. Hindi po lahat ng gumagamit ng pangalan ng Diyos ay tunay na sumusunod sa Diyos. Dagdag pa po dito, in Exodus 20 verse 7, sinasabi that you shall not take the name of the Lord your God in vain. Hindi lang po ito tungkol sa pagmumura. Kasama po dito ang paggamit sa Diyos para sa maling layunin. In James chapter 3 verse 14 to 16, sinasabi, warns against selfish ambition disguised as wisdom. Kapag may inggit, selfish ambition, power struggle, hindi po ito galing sa Diyos. Maliwanag po yan. In 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15, sinasabi dito, warns about false apostles. May mga tao pong mukhang tama, mukhang religious, pero ginagamit po ang faith para sa sariling agenda. Ito pong malinaw na konklusyon. Ang sinabi po ng Papa, hindi imbento, hindi po gawa-gawa. Ito po ay pinagsama-samang babala ng ating Panginoong Hesus sa Biblia. Now, ito pong hindi maintindihan ng marami. Ang mga teacher po sa Biblia ay hindi po laging verbatim. Halimbawa po, mga propeta, hindi nila sinasabing ito ang exact words ng Diyos every time. Minsan, pinapaliwanag nila, pinapalawak nila, ina-apply nila.
Halimbawa na lamang po si Saint Paul. Hindi lahat po ng sulat ni Saint Paul ay direct quote ni Jesus. Pero totoo pa rin po ang turo. Halimbawa po, ang Trinity. Makikita natin ang kahulugan sa Biblia pero wala po sa isang verse lang. Ang incarnation, ganon din po, explained over multiple texts. Ganon din po ang ginagawa ng Santo Papa. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, sinasabi dito, hold fast to traditions, whether by word or by letter. Malalim po ang punto nito. Hindi po kasi lahat ng turo ay nasa written form lang. May mga oral teaching, may living tradition, may interpretation. Kaya hindi po dapat literalist lang ang approach. Maliwanag po yan. Now, ang Papa po ay hindi lang reader ng Bible. Hindi lang tagapagbasa ng verses. Siya po ay tagapagpaliwanag ng Ebanghelyo sa kasalukuyang panahon. In Luke chapter 10 verse 16 sinasabi, he who hears you, hears me. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag ang Santo Papa ay nagtuturo, hindi po siya nag-iimbento ng bagong gospel, kundi ina-apply ang gospel. Nililinaw ang katotohanan, binabalaan ang mga mali. Ang trabaho po ng Santo Papa ay paliwanag ang salita ng Diyos. I-connect ito sa modern issues. Gabayan ang simbahan. Protektahan po ang katotohanan. Kaya ngayon po ang issue ay paggamit ng religion sa digmaan, sa politika, sa kapangyarihan. At dito na po nagsalita ang Santo Papa. Kaya maliwanag po na hindi po siya nag-imbento. Ginawa niya ang kanyang tungkulin. Ipahayag ang babala ng Ebanghelyo sa panahon natin. Now, bakit nga ba maraming umalma? Hindi lang po ito simpleng disagreement. May mas malalim po na dahilan. Una, literal reading na walang context. Marami po ang approach ay ganito. Nasaan ang exact verse? Wala sa Bible? Mali na agad. Ang problema po dito, ginagawang parang dictionary ang Biblia. Hindi po inuunawa ang kabuuang mensahe. Ang Biblia po ay may narrative, may symbolism, may interpretation, may application. Hindi po ito listahan ng quotes lang. Maliwanag po yan. Pangalawa po kung bakit marami ang nagre-react, kasi kulang sa context ng scripture. Kapag hindi mo po nakikita ang kabuuan ng Biblia, madali kang maligaw. Halimbawa na lamang po, kung kukunin mo lang ang isang verse, nako po, pwede po itong balaktutin. In 2 Peter 3:16 sinasabi, some distort the scriptures to their own destruction. Hindi po sapat ang verse by verse lang. Kailangan ang kabuuang larawan ng turo ni Kristo. Pangatlo po, no, kung bakit marami ang nagre-react, kasi dahil po yan sa misunderstanding ng preaching style. Ito pong pinaka-common. Iniisip ng iba na kapag hindi exact quote, mali na agad. Pero hindi po ganito ang paraan ng pagtuturo sa Biblia. Now, ang madalas po ng pagkakamali, kung hindi exact verse, mali na agad. Ito po talaga ay maling assumption. Bakit? Dahil kahit tayo po, kapag nagtuturo, nag-i-explain, nagsasummarize, nag-a-apply. Hindi po natin binabasa lang ang verse word for word. Kaya ito pong maliwanag na punto. Ang Christianity po ay hindi memory test ng verses. Ito ay pag-unawa sa mensahe ni Kristo. Ngayon tingnan po natin ang puso ng sinasabi mismo ng Santo Papa. Ang punto po niya ay hindi po politika. Ito ay moral warning. Ang mensahe po ay huwag gamitin ang Diyos para sa digmaan, politika, kapangyarihan, pansariling interes. At ito ay malinaw na nasa Biblia. At Exodus 20 verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Ito pong malalim na pag-intindi dito. In vain. Hindi lang po ito pagmumura, pagsabi ng OMG. Ito po ay paggamit sa Diyos para sa maling layunin. Halimbawa na lamang po, ginagawa ko ito para sa Diyos. Pero ang totoo, para sa power, para sa control, para sa sariling agenda. Ito po ay paglapastangan sa pangalan mismo ng Diyos. Now, in Micah chapter 3 verse 11, sinasabi dito, her leaders judge for a bribe, yet they lean on the Lord. Ginagamit po ang Diyos para i-justify ang mali. Kaya ang mensahe po ng Santo Papa ay hindi po bago. Ito po ay echo ng mga babala ng Biblia. Now, para maintindihan po natin ang Santo Papa, kailangan po muna nating maintindihan ang style ng mga propeta. Ang mga propeta po ay hindi po soft, hindi po sila politically correct, hindi sila neutral, hindi po sila safe magsalita. Sila ay direkta, matapang, minsan harsh. Halimbawa na naman po si Propeta Isaiah. Marami siyang binanggit na woe to you na statements. Halimbawa na lang po, no? In Isaiah 5:20, sinasabi, woe to those who call evil good and good evil. Ito po ay matindi, diretso, walang sugarcoat. Kagaya din po ng sinasabi ni Propeta Jeremiah, tinawag niya ang kasalanan ng Israel ng direkta. Si Jesus mismo, nagsabi din, woe to you hypocrites, brood of vipers. Hindi siya soft kapag mali na. Now, ang connection po nito sa Santo Papa,
Kapag ang Santo Papa po ay nagsabi, woe to those who misuse religion, hindi po ito pagiging political. Hindi po ito pagiging bias. Ito ay prophetic warning. Kapag ang salita ay masakit, hindi po ibig sabihin na mali na. Minsan, ito po ay ang pinakatotoo. Kaya ngayon po, sagutin po natin ng diretso. Fake quote ba ang sinabi ng Santo Papa? Hindi. Direct verse ba lahat? Hindi rin. Biblical ba ang message ng Santo Papa? Yes. Kaya hindi po ito fabricated, hindi po ito invention, hindi po ito manipulation. Ito ay application ng turo ni Jesus sa modern na panahon. Ang problema ay hindi po ang sinabi ng Santo Papa, kundi kung paano po natin ito tinanggap. Kung naghahanap ka ng exact wording lang, mamimiss mo po ang katotohanan. Pero kung hahanapin mo ang puso ng Ebanghelyo, makikita mo, tama ang babala. Ang problema pa ay hindi ang sinabi ng Santo Papa, kundi kung paano po natin ito narinig. Kung ang salita ay galing sa Biblia, kahit hindi po exact wording, ito ay totoo. At kung ang mensahe ay laban sa kasinungalingan, laban sa misuse ng Diyos, laban sa karahasan, ito pa hindi imbento. Ito ay ebanghelyo. Hindi po lahat ng hindi verbatim ay mali. Minsan, iyon po ay pinakatapat na pagpapaliwanag ng katotohanan. Kung sangayon po kayo sa video na ito, i-comment po sa ibaba. I stand with Pope Leo. Please like and share at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.